Marami nagsasabi na ang pagiging iba raw sa lahat ay isa sa mga katangiang kinahahangaan ng mga tao na kung minsan raw ay nagiging daan sa kanilang pag-asenso. Gayunpaman, walang sino man ang may hawak ng ating kapalaran. Maaaring ang buhay mo kahapon ay iba na sa dinaranas mo ngayon. Sa araw-araw na pamumuhay natin ay palagi tayong nakakasalamuha ng iba't ibang uri ng tao. May estudyante, guro, matanda, bata, tindero at mamimili. Iba't ibang uri ng tao na hindi natin alam at kabisado kung paano nila tignan ang mundo. At hindi rin natin kayang ikwento ang kanilang istorya sa pamamagitan lamang ng isang tingin. Sa barangay Kupang sa Antipolo namin natagpuan si Aling Belia, 46 na taong gulang. Sa munting barong-barong ng pinagtagpi-tagping yero kami dinala ni Aling Belia. Dito siya tumutuloy kasama ang kanyang anak na si Carlo at ayon kay Aling Belia ay kasama rin nila ang kanyang asawa na umuwi lamang upang matulog. Upang madagdagan ang kikitain ng araw na iyon, bukod sa pangangalakal at pagtitinda ng gasera, ay nagsibak din si Aling Belia ng kahoy. Nakilala rin namin si Nanay Tringing, isa sa mga pinakamatagal ng kapitbahay ni Aling Belia. Matino pa siya. Oo, matino pa siya noon. Makinis ang balat niya. Pinukulang siya. Yung mga dito niya, hindi yun, sa isip niya na lang yun, mga ano niya lang, mga ano sa mga aso niya. Kaya kung minsan sinusumpong siya, nagngangawa dyan sa tabi ng kalsada, tungkol sa pera. Tungkol sa pera? Oo, milyon, mga chiki, gano'n. Madali lang to. Simple lang to. Sanayan lang. Saka, magandang trabaho, madali ka po. Madali ka po. Dumiskarte lalo pa kayo mga dalaga. Madali dumiskarte. Nakasangga, upo, ganon. Hindi naman ako sakitin. Yung upo na yan, tinatarap ng signal yan, laso yan. Gawa na nakasakit na ako. Bata pa ko, 13 anyos, pinagtuturo kami ng mga laso. Kaya ganito ang katawan. Nagkaroon ng hangin. Kinakating namin, kinakating yung alam mong bote ng indikador at saka yung 1 gallon. Ipinakita sa amin ni Aling Belia ang paggawa niya ng gasera, gamit ang mga boteng nabili niya sa halagang piso isa at mga kapiraso ng telang ginagawa niyang tsa. Kinuwentuhan din niya kami habang gumagawa siya ng mga paninda at bahagya kaming nalito sa mga impormasyong ibinahagi niya. Belia Aurora. Pinili ang ama ko. Saan ba? Libot naman ang ina. So, ang ina ko, Flores Libot. Ang Flores Pico. Ang ama ko naman, Bisaya sa Bohol ang lolo ko. Liti naman ang lolo sa kabila. Ilan taon ka na, Be? Ilang taon ka na? Nasira lang ako gawa ni ulam. Ito yung mga ganito natin. Sinira tayo kasi minsan ginamot ko sa ilalim pa lumabas yung butterfly maliit nabubuhay yung caterpillar iba't ibang hayop ang nabubuhay mayroon namang mayroon parang kumakagat na itim tapos mayroong butterfly na puti. Pagkatapos namin siyang tulungang gumawa ng gasera, umuwi siya para magpalit ng kanyang susuotin. Bili na kayo. 25 dalawa. Lampara po. Okay. Ito nga hinahanap ko lagi. Ay. Matapos ang ilang oras na paglalakad ni Aling Belia upang ilako ang mga gaserang kanyang ginawa,
Maglalakad na naman si Aling Belia upang humanap ng mga bote o plastic na maaari niyang ikalakal. Sa puntong iyon, humanga kami kay Aling Belia sa kanyang tiyaga at kasipagan para masigurong may maipambibili sila ng pagkain sa araw na iyon. Bunot na lang dito. Hindi kalayuan sa bahay nila Aling Belia, natagpuan namin ang tirahan ni Nanay Alice, 71 taong gulang. Pinsan ni Aling Belia si Nanay Alice at si Nanay Alice na lamang daw ang kamag-anak ni Aling Belia na nakatira malapit sa kanya. Gayunpaman, hindi raw nag-uusap ang dalawa dahil sa kalagayan ni Aling Belia. Kasin, ang nanay niya, at saka tatay ko magkapatid. Wala, maayos naman makipag-usap sa akin. Ayos kung sinakausap ko. Kaya lang yung itsura niya, talagang hindi mo paniwala siya. Minsan nga minsan parang iniiwasan ko na. Bakit po? Kasi yung, parang nahiyan alam sa mga tao, ganang yaman sa tura niya. Kaya daw po si Ate Belia nagkaroon ng ganong kaso. Sobrang talino daw dati. Dati, ang tangin ko na siya. Kasi lang mula sa ang nanay yung gano'n yung matayin din ng nanay. Sinabubuhay niya eh. Pero hindi siya yung sabihin bang ako lalo na ko talagang nais sa Nabanggit din sa amin ni Nanay Alice na kung minsan ay si Aling Belia pa ang dumadalaw sa kanila para lamang hilutin siya. Sa munisipyo ng Marikina namin sinadya ang opisina ng CENTEX o Center for Excellence. Dito ay pinakonsulta ng aming grupo ang kalagayan ni Aling Belia sa isang psychometrician at inalam ang posibleng maging lunas nito sa kanyang sitwasyon. Ayun, kung doon sa personality natin ni Bibisa, makikita naman natin na medyo buhay siya, no? Lalo sa the way niya magsalita, na medyo may pagkagulo nga lang minsan. Merong inconsistency, tapos lumalabas din na merong something wrong sa kanyang pag-iisip or sa kanyang situation, na yung mga actuations niya, yung physical na pangangatawan niya, no? Tapos una yung sa suot niya, tapos sa hygiene, yung mga unang tinitignan kasi kapag sa basis ng pagtingin kung meron nga bang psychological disorder sa tao. Ayan. So, meron tayong dalawang tinitignan dyan, yung nature tsaka nurture. Yung nature, dyan lumalabas yung sa genes na pwede natin ma-inherit sa ating mga ninuno. Yung sa nurture naman, doon yung sa surroundings na nagdudulot sa kanya ng matinding depression, stress, at kung ano-ano pa, mga anxiety. Pwede siyang pumasok sa paranoid schizophrenia na yung sa plywood na nasa likod niya. Opo. Na gagamitin niya yan pang depensa. Opo. So, di ba kapag paranoid ka, feeling mo, pinag-uusapan ka ng mga tao sa paligid, bigla may kukuha sa alien, yung mga ganun. Feeling niya may threat sa buhay niya na yun nga yung mga dayuhan, kukunin siya. So, isang sign yun ng paranoia or paranoid schizophrenia. Tapos, yun nga, tungkol dun sa sinasabi niya meron siyang pabrika. Opo. So, yun, isa rin yun sa factor. Sa di kalayuan, napag-alaman naming may iba pa palang kamag-anak si Aling Belia. Nakilala namin ang kanyang anak-anakang si Rosaline. Hindi man niya ito maituturing na kadugo, ngunit para sa kanya, ang kalingang ibinigay ni Aling Belia ay hindi matatawaran. Kailan po kayo naghiwalay na ni Nanay Belia? Nag-asawa ko. Mga ilang years na nakaraan. Nag-asawa ko 2006 eh. Pero bago po kayo maghiwalay, okay siya, walang problema, gano'n. Oo, okay naman. May trabaho siya nung araw na yun. Ano yun? Nag-metroid pa rin siya. So, kilala siya sa parang hindi naman. Siguro, kilala siya doon. Marami siyang kakilala eh. Mga kasamahan niya dati. Ano pong masasabi niya pala ate pag nakakita niyo yung naglalakad siya tapos naka-helmet? Gano'n. Sinasabihan namin, pinatanggal na namin yan. Tinanggal niya na rin. Ewan ko bakit, nung pumunta dito, sabi ko, ba't naka-helmet ka na naman? Tanggalin mo yan, pinapaligo namin yan, ganyan. Pag pumupunta siya dito, kahoy nga yan eh. Ang dami niyang mga suki dito ng kahoy. Kasi Bibigay niya. Lahat ng taga dito, kilala kami. Ayun, hindi niya naawa siya. Pinapabayaan niya, mga anak nila, pinapabayaan niya. Bibigyan niya pag may pera yan. Bibigyan.
Kahit wala na siyang makain, bibigay niya pa rin sa nangingi ng tulong sa kanya. Kaya nga minsan inutulan. Ay, dahil na lang sabi mo sa mga tao sa paligid niya na ganun nga yung tingin sa kanya. Okay, huwag na lang nila ano yun. Oo, pansin. Kasi Hindi nila kilala. Hindi nila kilala yung tao. Huwag na lang silang malusga. Si Aling Bella ay patuloy pa rin nagtitinda ng gasera, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi upang gampanan na rin ang kanyang pagiging ina sa kanyang anak na si Carlo, sa kabila ng hindi dugo ang nagbubugtong sa kanilang dalawa, kung hindi ang pagmamalasakit. Ngunit sa kabila ng pagtulong at pagsusumikap ni Aling Bella ay hindi niya pa rin kontrolado ang utak ng mga tao. Ang tingin ipinupukol ng iba sa tuwing daraan siya ay para bang idinidikta nila kung sino siya at kung hanggang saan lamang ang kaya niyang gawin para tumulong sa iba.